Ah, parang walang preno. Saan? Nawawala ng preno. Saan? Ay, naku. Tabi mo. Tabi mo. Tabi mo. Nawawala ng preno. Wala. Ano dyan? My God. And welcome back to another episode. Saan kaya papunta tong packet na to na kalsada? Ngayon ko lang nakita yan. Kuya, pwede magtanong, papunta po saan yung kalsada? Papunta lang Manila yan. Ah, papuntang Manila? O, tapos Baguio. At dahil nga kasalukuyang ginagawa pa rin ang ating camper van, ay gagawa tayo ng side trip, pupunta tayo ng Baguio. Po, salamat. Ayun o, bagong kalsada. Panibagong bypass road. Tsaka automatic yan kapag may mga ganyan, yung mga magagandang kalsada sa kabundukan, tinatambayan ng mga motor talaga yan. Kaya ayun, sinara dahil nga tinatambayan ng mga nakamotor. At ang dadaanan natin, via Cayapa. Novelco lang sa Kalam. Shoutout sa Novelco. Yun yung Nueva Vizcaya Electric Corporation na talagang kahit na mahigit isang linggo na kaming walang kuryente dito, eh parang 24 hours sila nag-aayos ng mga linya ng kuryente dito kasi nga nung bagyo, eh napakalala. Ang dami talagang nasira mga linya ng kuryente dito. Kaya yun, kahit na mahigit isang linggo na kaming walang kuryente na itatawid naman ng mga power stations at generator natin, eh okay lang yung mga tao dito. Hindi masyadong nagre-reklamo ba, kasi talagang kitang-kita namin sa page ng Novelco sa internet na talagang updated yung mga post nila na 24 hours na silang mayroong operation para ibalik yung kuryente, at nakipag-tandem na sila sa, hindi ko alam kung sa karatig mga probinsya dito na inaayos talaga, parang joint force na para ayusin yung mga kuryente dito. Kaya ayun, all goods lang. Shoutout sa Novelco, Novelco number 1. Meralco number 2. Mataas maligil. Mga bakas ng bagyong uwan ang bumungad sa amin. Mga malalaking landslides na nagawa naman ng paraan agad para yung mga kalsada ay madaanan. Grabe ba? Alright, papasok na tayo ng bayan ng Cayapa, ang huling bayan ng Nueva Vizcaya, papasok ng probinsya ng Benguet. Relax naman! Let's go! Ang sarap, ang lamig! Wala pa tayo sa kabundukan yan ha, talagang yung lamig nangungurot na. How much more mamaya kapag nasa Benguet na tayo? Matagal-tagal na rin tayo bumabiyahe na malayo na hindi tayo nagmumotor. Kaya ngayon mas mananamnam natin. Fall sa taas ng bundok, di ba? Nagtataka kayo kung saan nanggagaling yung tubig niyan. Ayaw nga pala, nanggagaling pala sa ihi ng mga insekto. Oo nga pala, nasa zigzag area na tayo at approaching na tayo sa sa Toktok Benguet. On the way to Baguio, let's go! Yup, sabi ko nga, pupunta tayo sa mas malamig na lugar. Uy! Durian! Durian yan! Durian yan! Nakita ko durian. Magkaibang experience na naka-camper van kesa sa nakamotor. Pero pareho masaya. Ayan! Bakit dilaw na? Sakto-sakto meron tayong sisilungan tsaka magdudurian tayo. Kapag siniswerte ka nga naman, meron tayong nakita dito na isang tindahan na nagtitinda ng mga prutas at merong durian. Hihintuan natin to. 380? Bakit ginto? Bibili natin yan. Matagal na tayo nag-grade ng nganga or moma. Mamaya titira tayo nito para high tayo. Joke lang. Durian na palagi namin kinikrave kahit saan man kami magpunta. Napakaswerte natin at meron tayong natsambahang durian dito sa kabundukan ng Cayapa. Cayapa pa rin to eh. Cayapa, di ba ate, no? Parte ng Cayapa. Oh, may durianan dito. Tsaka hindi ka na madidisappoint sa mga durian natin dito sa Vizcaya. Meron naman palang totoong durian dito. Oh. Tikman mo muna. Ikaw na, upaka mo na. Ako na. Gigil ka na eh. Rate mo, 1 to 10. 10. 10? Sino ba makakaisip na sa kasarapan ng pagmumotor natin, sa zigzagan ng ito na, joke lang. Sino bang makakaisip na sa kasarapan ng pagmumotor namin, bakit ng kabundukan ng Cayapa, merong isang
tindahan na maliit na merong nagtitinda ng durian. O, di ba? Uupakan na natin to mga first timers. High blood kung high blood. Okay pa naman tayo dun eh. Alam nyo, sobrang taas ng standards namin pagdating sa durian. Lasang Davao City. Kunwari tayo hindi nabenta, ikaw ang kakain. Nagbabayad ka rin. Binabayaran mo rin yung kinakain mo. O gano'n naman talaga sa negosyo eh. Kumbaga, kukunan mo yan ng budget, ng pansarili mong budget. Bibili mo yung produkto mo para ilagay doon sa kinita ng negosyo mo. Tama? Yan. Kaya hindi ako pwede magnegosyo mahal eh. Tayo eh. Kasi pag maganyan, pag may nadaan dito, papamigay ko yan para sa mga nagugutom. Sir, nag-crave po ba kayo ng durian? Tapos sabihin medyo mahal kasi. Hindi, sige, wag na kayo magbayad, sir. Bigay ka na sa inyo. Meron pa to? Wala na? Pakagat. Mga walang hilig sa durian, yung nababahuan sa durian. Kailangan nyo rin itry kahit isang beses sa buong buhay nyo. Kasi malay nyo, magustuhan nyo. Tapos lumipas, tumanda kayo. Tapos hindi nyo naranasan na masarap talaga yung durian, diba? Subukan nyo, baka magustuhan nyo. Tapos sabay-sabay tayo magka-high blood. Ingit na ingit si Kay Cap habang pinapanood to. Bro, Kay Cap? Uncle Sam? Uncle Sam? Grabe talaga. Ang saya ng biyahe. Pagkatapos magdurian, tuloy na tayo sa biyahe. Thank you. Bye-bye, te! Maraming salamat. Tol. Pero biro lang yung sinasabi ko na kumain tayo ng kumain ng durian na dapat in moderation pa rin talaga. Kumbaga, hindi lahat ng pagkain na gusto natin kainin ay kainin natin ng sobra-sobra ba? In moderation, not excessive. May karapatan ako sabihin to kasi marami na rin bawal sa akin. Pero hindi pa ako high blood, pwede pang pigilan. Pero ang dami ng bawal sa akin. Okay, let's go! Patok naman tayo, patok campsite. Mahigit 2 oras lang at narating na natin agad ang Bukod Benguet. Pero bago natin bisitahin ang Patok Campsite, hinto muna tayo dito para mananghalian. Alright, Bukod Benguet na tayo. Barangay Bobok, Bisal. Siguro mga ilang metro na lang, siguro mga 300 meters, mga ganun. Mararating na natin yung Patok Benguet. Pero dito naman ako may kumain. Restaurant, Yapas, Bobok, Bisal, Bukod, Benguet. So medyo weirdo yung mga pangalan, no? Kasi nga, nasa Highlands tayo eh. Ganun naman talaga yung mga terminologies nila, mga words na pinipili nila. Kakaiba. Kakailan tayo. Brown rice? Brown rice, all goods ako dyan. Hanap ko na lang ng white mahal. Hindi siya fanatic ng ano yun eh, ng brown rice. Hindi po ako marunong po magsalita. Siguro gawa ng buhok ko na pang ifugaw, no? Ining. Ito po yan. Yung won na, yes yan sa kanila. Pasensya na po, Tagalog po kasi kami. Ito yung kiniing. Ipa to sa tinatawag na itag. Ang itag, ang alam ko, ang itag ay made of, ano siya, pinaarawan na merong asin, di ba po ba? Tapos, baboy din po yun. Tapos yung kiniing, alam ko, ito ay, ano siya, pinausukan. Meron? Yan. So ito ay kiniing na bear. Bear? Ayun o, bear. Yung kanin nyo po isang scoop? Hindi, ikaw kukuha ko. Yung kanin dito kung gaano yung kaya mong ubusin, di ba? Ganun po dito, di ba? Yung ikaw yung kukuha nung kanin mo, kung gaano kadami yung kaya mong ubusin, kunin mo. Pero sabi ko kanina, wag excessive, wag sobra-sobra. Pero dahil brown rice naman ito, medyo dadami-damihan natin yung kakainin natin. Higit konti doon sa 1 cup of rice palagi ako per day. Masarap? Alam niyo mga first timers, yung lasa ng kiniing. Parang pangalawang beses pa lang ito sa buhay ko na nakatikim mo ng kiniing. Explain ko sa inyo kung ano yung lasa. Since na yung kiniing yung karne nito ay pinausukan ng matagal hanggang sa matuyo. Kapag sinabawan siya, alam niyo yung kapag hinigup niyo yung sabaw niya, lasang usok. Smoky flavor, di ba?
smoky flavored soup. Ganun. dito yun eh, awanin na ko yun ha. Grabe yung anghang. Nilagyan niya kasi nito. Tara. Naaamoy mo yung ano? Yung panty. Oo. Wait, meron ako nakikita doon. Hindi pa natin bibilin to kasi wala tayong space sa motor eh. Pag-uwi na lang, tiisin na lang natin kung paano natin may uwi. Pero teka lang, saglit lang. Kailangan ko lang sumingot dito. Saling sa Tagalog, salong. Hindi pagdating dito sa Highlands. Saan? Yung ano kasi, yung amoy ng pine tree mga first timers, nakaka-add spice talaga yan kapag umaakit ka ng ano eh, ng Baguio, ng basta dito sa Highlands kung tawagin. Pag sinabing Highlands, Cordillera, Benguet, Mountain Province, yan, Highlands kung tawagin yan. Nakakapag-add spice talaga yung amoy ng mga pine trees ba. Basta, oo, hindi mo ma-explain ba? Okay, tuloy tayo sa biyahe natin. Nangangalahati na tayo sa biyahe natin. Siguro mga sa loob ng 2 oras at kalahati nasa Baguio City na tayo. Pero hindi naman kasi tayo nagmamadali. Tumatakbo 40 to 60 nga lang yung takbo namin. So gusto lang namin enjoyin yung muli nating pagbabalik na dumadaan tayo dito sa kabundukan ng Benguet. Siyempre may mga kaibigan tayo dito na hihintuan natin at kakamustahin. Pero yung kiniing kanina, grabe, the best yun. The best. Gising na gising ang diwa ako. Sobrang anghang ba naman eh. Okay, nandito na tayo ngayon sa Patok Benguet. Yun, nagulat kami. Isa-surprise namin dapat si ate. Pero kami na-surprise kasi nga wala siya dito. Nasa Baguio daw may binili. Pero sisilipin ko lang ulit yung Patok campsite. Wala na kasi tayong update dito masyado. Sa mga nakasubaybay ng mga episode namin dito na nag-camping kami dito, teka lang, hinihingal ako dahil nasa mataas tayo na elevation ng lupa. Ang taas ng pinagkakatayuan natin. At medyo buwibigat yung hangin dito kaya mabilis ako hingalin. Normal yan dito. So sa lahat ng mga nakasubaybay, alam nyo na to. At alam nyo tong area na to. Kung naalala nyo, dito ako nadulas at gumulong at naitapon ko lahat ng mga hotdogs na prinito ni Prisha. Diba? Naalala nyo yun? Napakasarap ng hangin. Welcome back dito sa Patok campsite mga first timers. Okay, pupuntahan ko nandito sa taas kasi may nakikita akong parang mga kubo dito o bagong itinatayo ni ate. Wait lang, baka madulas ulit ako. Oh my god. Ay, meron na ang bagong tinatayo si ate. Meron na ditong ginagawang kubo oh. Matagal na nga tayong walang update sa Patok campsite. Pero nakakatawa na meron pa ring progress na nangyayari dito. Hindi ko lang alam kung active ba na palaging may mga campers dito. Wait lang, ang lamig. Woo! Dinig niyo yung hangin? Solid, napakalamig. Woo! Tuloy-tuloy yung paggawa ng mga kubo-kubo dito. Kumbaga yung progress ba ng campsite. Kasi yung mga ganitong lugar kasi mga first timers, hindi naman to pwedeng patayuan ng mga alam mo yun, mga establishment or sabihin nating kubo na gawa sa simento. Hindi yun papatayuan ng ganun dito. Ultimo si ate mismo na may-ari ang magsasabing hindi niya papatayuan ng ganung klaseng mga kubo. So dito meron din ginagawang isa. Grabe yung klima ba. Perks ng nakatira ka sa Nueva Vizcaya, 2 oras at kalahati lang, ganito na yung mundo mo. Tapos dagdagan mo pa ng another 2 oras, nasa Baguio City ka na. Pwedeng tulugan? Pwede. Sabi kasi magsa summer na pero pasok pa lang po yung taglamig ah. No? Oo. Importante meron lang tayong silungan dito. Ilan ang gagawin ganyan dito? 3. Na-excite ako bigla. Hindi na natin patatagalin.
babalik agad tayo dito pagkatapos ng event natin sa Camp Jenehoy. Unahin muna natin yung pagtulong doon kila Kuya Johnny bago tayo magpahinga ng ganito. Tignan nyo naman tong lugar na to. Oh my God, na-miss ko to. Tignan nyo. Hey, napakalalim to. Tignan nyo naman. Diyos ko, di ba? Yan nga ang kasabihan na go wherever you feel most alive. Yan yung kinoment sa akin ni Gio Ong dun sa post ko sa Facebook na hanggang ngayon eh dala-dala ko yun, no? Yan, magkakaroon din ng kubo ditong panibago. Pero syempre, ito talaga yun. Yung tanawin na ganito, malamig na hangin, umaambon-ambon, gloomy, pine trees sa paligid, amoy ng pine tree, tapos madadagdagan pa ng mga kubo na syempre Ifugao inspired na mga kubo yan. Balik tayo dito, mag-camping tayo. Magdadahan-dahan lang ako dito baka mahulog tayo. Tulad ng sabi ko, ikaw ang magdadala ng sarili mo sa kapayapaan. Hindi ang kapayapaan ang lalapit sa'yo. Tay, thank you po. Pasabi na lang po kay ate ha. O sige, daan po kami pag-uwi. Okay po, salamat, salamat. Alright, tuloy tayo sa biyahe mga first timers. Mga 2 oras at kalahati na lang. Diretsoin na natin to, hindi na kami masyado maghihinto-hinto. At yung panahon ay dumidilim. So hindi natin sure kapag dumating tayo ng Baguio kung ulan ba ang sasalubong sa atin. Pero isecure na lang natin yung sarili natin kasi hindi naman tayo nakasasakyan eh. Nakamotor tayo, so para may iwasang maging basang sisiw tayo dito bago dumating ng Baguio, eh uusad na tayo. Update na lang ha mga first timers. Let's go Baguio! Check nyo to ha. Ito ang fall. Wow, fall! Hahapunin tayo nito, kakahinto natin, ganda dito. Napakalaking katanungan talaga mga first timers, no? Ang taas-taas natin, nasa bundok tayo. Dulo na ng bundok yan. May umaagos pa na tubig kung saan ba nagagaling yan. Gusto ko pa kasi maghanap ng iba pang dahilan, sagot, maliban dun sa kaya nagkakaroon ng falls dito sa taas ng bundok eh dahil sa ihiyan ng mga insekto. Gusto ko pa maghanap ng iba pang kasagutan ba? Google is the key. Hindi na ngayon uso ang Google is the key. Ano na ngayon? ChatGPT is the key. Diba? Okay, tuloy tayo. Siguro tuloy-tuloy na tayo. Okay, another stopover. Ang Buklaw Dam yan na kulay chocolate yung kulay ng tubig dahil siguro yan sa alam nyo na yung nakaraang bagyo. Welcome to Mountain Province. Ay, Mountain Province na ba to? Cordillera? Ewan ko. Cordillera to kasi pabagyo tayo. Buhay ko'y hindi perpekto, pati na rin ang pagkatao, makagawa ka ng mali. Ay, Lord, maraming salamat sa ganitong klaseng tanawin na nakaka-relax talaga ng pagkatao at isipan pati na damdamin. Napakalaki ng nagagawa ng kalikasan sa isang tao, no? Sa pakiramdam, sa isipan ba. Oh, napakaganda! Yan, ang kalikasan! Mga bagay na nakakapagpasaya na hindi nabibili ng pera. Hindi nyo kailangan bilhin kasi libre lang yan, mga first timers. Libre lang to. Kalikasan ang takbuhan sa maingay na mundo. Ikaw ang laging piliin, di na kailangan pilitin kahit na mapalayo. Ikaw ang laging hahanapin, luglog at bundok ang pipiliin.
Subscribe! Boy B, let's go! Anong ginagawa mo? Yung sausage yung hiniwa, baka makita ng mga... So imagine mo sa malamig na lugar na ganito, di ba? Meron kang... Di ba gawin mong tindahan to? Craft beer. Oo. Di ba? For sale. Di ba? Pili-pili ka lang ng gano'n. Craft beer, tapos sausage. Frankfurters. Tapos benta mo yung craft beer mo, tigwa 1.5 isang baso. Oh, grabe ang mahal Tapos naman. yung sausage mong isa, 3.5. Grabe. Huwag ka ng buhay. Close to DPWH. Pero DPWH, papalag kayo. Dapat hindi kayo magalit, dapat nga umihiya kayo. Hoy, wag naman. May mga kaibigan tayo tatrabaho sa ganyan. Wala kayong magagawa, damay kayo doon. Ayun lang. Hindi lang kami ang galit. Pero huwag kayong magalit. Buong Pilipinas, galit. Pero huwag kang magalala, hindi namin kayo usugan. Oo. Hindi PWH lang. Sarap buhay. At sa kasarapan ng biyahe, mayroong isang pangyayaring hindi inaasahan. Mahal, parang walang preno. Saan? Nawawala ng preno. Saan? Ay, naku. Tabi mo. Tabi mo. Tabi mo. Nawawala ng preno. Wala. Ano dyan? Yung harap. My God. Maayos naman ang takbuhan namin pero bigla-bigla na lang nawawala ng preno ang motor. Ay, paano natin hanap tayo ng... Okay, time check tayo. Alas 3 na ng hapon mga first timers. Kailangan naming tumakbo ng mabagal lang. Kasi nga nawala ng preno yung harapan. Nawawala-wala, bumabalik-balik. Siguro nga dahil kanina na babad to sa sobrang palusong. O hindi ko rin alam kung pudpud na ba yung brake pads natin. Pero since na approaching na tayo ng Baguio at meron tayong madadaanan ng mga motor shop dyan, sige, pacheck na natin yung ating preno. Kung kailangan palitan na natin. Konti na lang, Baguio City na. Kaya pala ang likot mo kanina. Kasi kanina, pinipindot ko, parang nawawala ng pressure yung yung mga brakes ba, yung handlebar. Yung brake, ano ba to? Brake lever. Pag pinindot mo, parang wala na siyang, walang laban. Sumasagad dito sa... Hindi mo ba sinabi kanina? Ngayon lang. Ngayon ko lang naramdaman eh. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi ang umusad ng dahan-dahan para safe tayo. Naisa nito, Nay. Ito po. At para makapagpahinga, huminto na lang muna kami sa isang ihawan. Yung sunod-sunod ng mga paggawaan ng motor, no? Barbecue! Dito na, kainin mo na. Masarap. Main na ako eh. O, bili. Hindi ako kumakain ng food ngayon. Isa lang. O, bili o. Kaya na, ayoko na. Mahal ko. Isa lang, mahal. Isa lang. Masarap. Sabi ko masarap. Ano na? Angang! Nakagat ko! Nasa na tayo ngayon mga first timers ha? Itogon po, no? Boundary po ng... Boundary ng Itogon po tsaka La Trinidad. Okay. Boundary ng Itogon at La Trinidad. Yung La Trinidad, yan, malapit na yan sa Baguio City. Yan, habang umuupak si Prisha doon ng puwet ng manok. First time ko kumain ng puwet ng manok. Para siya masebo. Alas 4 na ng hapon at kailangan natin makahanap ng motor shop na mag-aayos ng preno ng ating motor. Papalitan na natin yung yung brake pads para sigurado. So siguro naman kaysa ang motor shop naman siguro meron namang magpipit na brake pads para sa motor natin. 3 taon na rin kasi yan, so feeling ko yung brake pads niya medyo malapit na rin talaga. Malapit naman na tayo sa Baguio at wala tayong problema sa tutuloyin natin doon. Meron tayong tutuloyin natin kaibigan si Mountain Junkie. Doon tayo sa bahay nila at makikituloy. Bumili ka ng barbecue sa mga aso? Ito ulo. Ayan. Ano mo na lang. Yung mga aso dito sa Highlands, matataba, no? Malulusog, no? Maliban siguro sa okay yung pagkain nila, malamig yung klima, kaya ang tataba nila. Kaya hindi tayo pwede magtagal dito kasi tataba tayo. Kinumpara yung sarili sa aso. Ayun, asin ba ito? Mama dog! Halika dito. Amuin mo ko. Mabait siya? Mabait ba siya? Mabait siya. Halika dito. Puro kayo mama dog. Umorder ka? Anong mga uli ba in-order mo sa kanila? Ay, ano? Maba. Lumapit na siya sa akin. Yan, kaya sa mo kasi dali po yan si Prisha. Ano po yan? Pag nakakita ng aso po talaga yan, order ng pagkain yan.
Dog lover po siya, kaya alam niya ako eh. Solve na naman ang chan. Maghanap na tayo ng computer. Ay, ng computer? Ano ba to? Motor shop na papagawa natin dito sa ating motor. Computer shop. Wala sa hulog. At hindi na nagtagal, papasok na tayo ng Baguio City. Ayun, nagpapag na dito guys, oh. Kaya malamig. Okay, official nang nasa Baguio City na tayo. Yung White House, oh, yung tinatawag na haunted house dati. Isa na siyang tinutuluyan, o parang isa na siyang restaurant, no? Bro Jamie, pwede mo bang isend sa akin yung ano, yung place ni Brogy? Kung ano yung ipipin namin, Lost in Baguio kami. Si High Camp J, ang Baguio boy ng Angeles City. Ah, mahal. Ganito pala. Okay, mga first timers tayo ngayon, nasa Baguio na. Kanina pa kami nakaupo dito sa tapat ng building na to. Akala namin lost in Baguio na kami. Ang sarap ng biyahe, promise. Ang sarap. Medyo natagalan lang kami sa biyahe mga first timers kasi imbis na makukuha natin to ng kulang-kulang 4 na oras. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na oras ang tinakbo natin. Ng 4 na oras lang dapat. Pero okay lang naman kasi nag-enjoy tayo sa biyahe, no? Pahinto-hinto tayo, pa food trip tayo. At least nakarating tayo ng Baguio City. Ba't pa ako nag-ahang? Nakarating tayo ng Baguio City na safe tayo. Di ba lang mabagal, basta safe tayo nakakarating, no? Hindi naman na required na every time na nag-drive tayo, eh, kailangan paspas. Kahit sabihin mong Baguio to, kumbaga, andito lang din to sa Luzon. At palagi nating pinupuntahan ang Baguio. Siyempre, iba pa rin talaga ang Baguio. Kahit sabihin mong traffic ba, Baguio is Baguio mga Barsimers, promise. Tulad na ngayon, no? Kaya na nga, ano, nagkakandabakbak na yung kilay ko, nagkakadandraf na. Umahapdi na ulit yung mga pisngi ko ba. Pati dito sa noo ko, umahapdi kasi nga sa lamig. Mahina ako sa lamig eh. Pero okay lang. Di bali mabakbak ang mukha basta nasa Baguio tayo. Alright, nandito na tayo ngayon sa Baguio. Okay, nandito tayo ngayon sa, tawagin na natin ng Mountain Junkies Den. Camping Den. Oh, good. Sino pa naman ang may ayaw sa ganito mga first timers? Wait lang ha, pakita ko sa inyo. Mountain Junkies ay nagpaparent ng mga camping gear dito sa Baguio City. So tignan niyo yung mga gamit niya dito sa front, di ba? So kapag kayo ay mag-camping dito sa Baguio at medyo sa tingin niyo hirap huminga. Wait, ang hirap huminga. Pag magka-camping kayo dito sa Baguio at kailangan nyo ng mga camping gear ba, mag-message na kayo sa page ni Mountain Junkie kasi napakarami niya mga camping gear dito na for rent. Tapos siya pa mismo magsiset up kung saan yung campsite na tutuloy ninyo. Okay, mga first timers, welcome to Baguio. Welcome back to Baguio. Master Chef! Linis muna tayo. Ano natin yan siya talaga yun hands-on niya daddy. Opisina niya yung kusina. Maliban sa pagka-camping. So, isa siyang camping dad. 1 kilong pang sinigang. Buti na lang at kahit gabi na dito sa Baguio, meron tayong mabibilhan ng mga pwede nating lutuin. Lagpas na. 1 kilo lang po. Yung saktong-sakto. So, nagsama pa yung dalawang hindi naman magaling mamalengke. Kangkong tsaka sili po. Okay, mamamalengke lang muna tayo dito sa Camp 7 Barangay Market. Pang ating pang sinigang ba? O di mo gabi, hindi natin alam kung ano yung tsura. Salamat. Okay, bok choy na lang bro. Boy first time ako ngayon bro. Alam mo ba ang pinaka-boy first time ko ngayon bro? Ang mamalengke sa Baguio ng gabi. Sama ang Baguio boy. Ayan yung bok choy. Ayan. Magkano po sa bok choy? Okay po, salamat. Yan ang kagandahan kapag namamalengke dito sa Baguio. Lahat ng mga gulay ba? Lahat fresh. Kami lang ang bilasa dito ni Brogy. Ang bilis na pamamalengke namin. Okay, balik na tayo sa bahay nila. Siyempre siya ang in-charge ngayon sa pagluluto ng sinigang. Deserve mong magpahinga ngayon at kumain ng maayos. Maghapon nga ang daddy ngayon. Camper dad. Okay, tara. Let's go to Tita Fresh. Kamatis! Yes, but I
This is Einer. And this is Ivor. I want to fly like this. Oh, sige na, mag-Superman ka na. Diyos ko. Mahal, may kulang kami? Pwede mo naman kasing itawid din na walang kamatis, Mahal. Hindi pwede. Sinigang to. May kamatis. Bumili ka na. Malamig nga. Mag-jacket ka. Ayoko. Isa. May kamatis po kayo? Kamatis. Ganyan ako sunurin guys. Ah, kamatis. Yan. Cherry.